Well, kumusta kayo mga idol? Ang ating mapapanood sa video ito, yung top 10 greatest Iron Mike Tyson first round knockout wins. Pero bago natin umpisahan ang 10 knockout wins na ito mula sa tinaguriang The Iron Man, kung bago ka pa lang sa aming munting channel, huwag na makalimutan mag-subscribe at pakihit na rin sa notification bell sa all para lagi tayo updated sa bago nating i-upload tulad dito. Maraming salamat po. Pero bago natin umpisa ng bakbakan ito, ay mag-intro muna tayo mga idol. Ang ating una sa listahan ay ang laban niya Carl Williams noong July 21, 1989 na kung saan nakatikim ito ng malamasang suntok mula sa tinaguriang The Iron Man, Mike Tyson. Ating balikan ang kanilang laban at alamin kung paano nga ba tumalsik si William matapos tamaan ng sulinong kaliwa ng ating bida. Ang ating pangalawa sa listahan ay laban niya kay Bronze Seldon noong September 7, 1996 na kung saan nakatikim ito ng malamasang suntok mula sa ating bida. Ating balikan ang kanilang laban at alamin kung paano nga ba 2 bisis pinataob sa ibabaw ng luna itong si Seldon. Nice long rest there, but he has felt. Back comes Sheldon, and Tyson with a left hook, and Sheldon is down on his stomach. Steve, there are 2 unalterable truths in boxing. If you have a great chin, you don't have a great chin, you can't get one. You can't buy one or learn one. Oh, forget it. He's 3. Ang ating pangatlo sa listahan ay laban niya kay Los Severets noong June 24, 2000 na kung saan nakatikim ito ng kaliwat kanang malalakas na suntok mula sa ating bida. Ating balikan ang kanilang laban at alamin kung paano nga ba inawat na narepere ang bakbakan upang hindi na lumala ang pinsala ng kalaban. Ang ating pang-apat sa listahan ay ang laban niya kay Peter McNeely noong August 19, 1995 na kung saan pinawalan ito ng malalakas na suntok mula sa ating bida. Ating balikan ang kanilang laban at alamin kung paano nga ba hininto na repere ang bakbakan upang hindi na lumala ang pinsala ng kalaban. Seeming to just hang back there waiting. 1 minute gone by. Mills Wayne had stopped that nonsense, but they were starting to butt heads. Oh. Tyson with a left hook right up, and down goes McNeely again. McNeely's hurt this time, Steve. He's very hurt. He can barely stand up. In his fight, he's got about 5. Ang ating panglima sa listahan ay ang laban niya kay Alex Stewart noong December 8, 1990 na kung saan nakatikim ito ng kaliwat kanang suntok mula sa ating bida. Ating balikan ang kanilang laban at alamin kung paano nga ba 2 bisis pinatumba ng tinaguriang The Iron Man ang kanyang kabakbakan. That was a gonna let him go. 3 knockdown rule is in effect. Stewart goes down again, it's over. And Stewart has quit throwing, but you can see how wobbly his legs are. Worthwhile grab. Stewart must land something or else it's just a question of a few seconds. That'll do it. 2, 3, 4, 5, 6, 7. They're forgetting that the 3 knockdown rule is in. 6. Ang ating pang-anim sa listahan ay laban niya kay Javid Jacko noong January 11, 1986 na kung saan nakatikim ito ng kaliwat kanang malalakas na suntok mula sa ating bida.
Ating balikan ang kanilang laban at alamin kung paano nga ba hininto na referee ang bakbakan upang hindi na lumala ang pinsala ng kalaban. Ang ating pangpito sa listahan ay ang laban niya kay Reggie Cruz noong June 13, 1986 na kung saan makikita natin sa bidyong ito ang palitan ng malalakas na suntok ng dalawang boksingero. Ating balikan ang kanilang laban at alamin kung paano nga ba tinalo ni Mike Tyson ang kanyang kabakbakan sa ibabaw ng lona. Ang ating pangwalo sa listahan ay laban niya kay Henry Tillman noong June 16, 1990 na kung saan nakatikim ito ng kaliwat kanang malalakas na suntok mula sa ating bida. Ating balikan ang kanilang laban at alamin kung paano nga ba hindi na nakatayo pa ang kanyang kabakbakan matapos itong matamaan solidong kanan ng tinagruan the Ironman. Right to the face. He is now. He's allowing Mike Tyson to trap him in the corner. Ang ating pangsiyam sa listahan ay laban niya kay Marvin Frazier noong July 26, 1986 na kung nasaan nakatikim ito ng kaliwat kanang malamasong suntok mula sa ating bida. Ating balikan ang kanilang laban at alamin kung paano nga ba pinatulog ni Mike Tyson ang kanyang kabakbakan sa ibabaw ng lona. Rounds lined up even, and the 3 knockdown rule is in effect. Here very, very quickly. Uppercut, and Marvis is hurt. Frazier is down. Joe Cortez moves in to have a look, and he's going to stop the fight. There it was. Just clipped him right on the chin. The left was unnecessary. Marvis is badly hurt at this point. Uppercut again. And there, Marvis is out on his feet. Everything after this is 10. Ang ating pang-10 panghuli sa listahan ay laban niya kay Michael Spink noong June 27, 1988 na kung saan nakatikim ito ng malamasong suntok mula sa ating bida. Ating balikan ang kanilang laban at alamin kung paano nga ba hindi na nakatayo pa ang kanyang kabakbakan matapos itong tamaan ng solidong suntok mula sa tinagurian the Ironman. It's Tyson all the way here in round number 1. Vicious shot, really heavy landing it, but he's taking him. The uppercut, body shot, down he goes. And comes Mike Spinks in. He leaves the right hand, down he goes. I don't think he'll get up from this. Mike Spinks is laying flat on his back. The count is up to 5, and 6, and 7, and 8. He won't be able to do it. It's all over. Dito na po nagtatapos ang ating video. Maraming salamat po sa inyong panonood, walang sawang suporta. Ikaw idol, ano masasabi mo sa magandang performance pinakita ng ating bida sa video ito? Para sa inyong opinion, i-comment mo niyan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang video ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sama kayo na rin lang, mag-ingat, God bless. Bye bye.